Leaders us. Okay. Magsitayo po tayong lahat. Okay? At tayo po ay magpapalagay. Good morning, everyone. Good morning. Let's welcome the Holy Spirit to be with us para maging matagumpay ang ating pagpupuri sa Panginoon sa umaga nito. So, tawagin po ang ating worship leader na mag-lead sa atin ng ating opening song. Walang iba kundi ang ating cute na si Sis Limay. Hallelujah! Magandang umaga. Welcome. Lagi niyang paggising sa akin every morning. At nagpapasalamat din ako sa alam ko na hindi lahat ng ating panalangin ay ibinibigay niya, pero ngayon sa aking paniniwala sa Diyos ay ibinigay niya yung hinihiling ko na trabaho. At naniniwala ako na itong trabaho na to ay for good. Kasi hindi ko ina-expect talaga dahil lang sa isang kaibigan, siya pala yung ginamit niya para makahanap ako ng work. Medyo matagal na rin akong walang regular, but I still have the part-time. Pero alam nyo naman na lahat tayo gusto natin yung regular. So, eto na siguro yung, hindi siguro, naniniwala talaga ako na I claim na this is the job na binigay sa akin ng Lord dahil malapit lang dito. At saka, at ang taas pa ng offer nila. Sinabi pa niya na kung gusto ko ng 10,000, i-rent niya ako ng room for my privacy sa compound nila. Pero kung ayaw ko, 11,000, pwede rin ako mag-stay out. Kasi sa bahay nila, walang privacy yata. Dahil kung matutulog ako sa bahay nila, makikitabi ako dun sa 16 years old sa room. Eh, yung bata, laging late kung matulog. So, inisip siguro nila na wala akong, kailangan kong magpahinga ng So, in-offer nila na i-rent ako ng malapit sa kanila. But the salary is less. So, pinili ko na yung salary ko dahil pwede naman siguro ako umuwi dito sa gabi. So, I hope and pray na yung amo at ako rin sa sarili ko na it will go compatible, smoothly goes together yung ako at yung amo, dahil hindi naman natin alam na yung amo or ikaw yung dahil sa aking experience, kahit na ginagawa mo na yung best mo, pero yung amo hindi pa rin yun ang the best, so hindi natin alam. So just hope for the best and pray to the Lord. Amen. Next. Hindi, nakasama ko sa Diyos kasi di ba tayo mag-gala. Amen. By the grace of God. Amen. Kaya na-enjoy ko lang siya na pastora. Kasi ko siya na-enjoy. Kasi yung gala ko sobrahan naman yata. Kaya na ako. Ano na si Sir Harrison na, you remember the guy on the second and high? Yeah. He still wants you. And then maya-maya, ano siya, are you still available? Oh, what kind of business? Siguro yun lang. Kaya sinabi ko, yes. Still available. Okay, let's try 1 week. Kaya pinag-pray ko yung Lord na sana makapasama siguro. Yeah, I will do my best. Kasi yan ang hirap ko ng trabaho. Hello po, thank you Lord. At sana ito na ang bag sana daw. Ito na talaga yung ano. Amen. Bring it. Kasi ang offer niya. Okay, yaman ako dito. Kasi magta-type na ako. Magta-type na ako. Para yung talaga si video. Madamot ako sa Diyos. Pag nag-ano ko po, laki-laki ng ikinikita ko. Tapos hindi ako obedient pa. Pag narinig ko yung parang konsensya ko. Parang napakonsensya dito sila Limay. Totoo naman yun. Totoo talaga. Pag share ka sa atin. Balik sila. Kasi parents ko kayo. 70 Adventist yung talagang big bless yung side. Kaya sana. Ito lang. I thank you. Alam mo, ibang planeta talaga. Salamat din sa Diyos kasi salamat. Everyday, nagigising tayo at doon malaking sa salamat natin. Mag-share lang ako kasi yung hamster na nagkasakit at nabulag. May yung alaga ko. Grabe di ba nang iyak niya? Yung parang yung parang totoong tao na umihikbi doon sa kama niya at hindi pinapansin ng amo ko kasi hamster lang naman yan. Wala namang espiritu. Hindi mo naman parents, pero parang feel nila na yung pagmamahal ng alaga ko is parang kapamilya nila.
So, naano siguro yung amo ko at pinunta sa hospital. Pero narinig ko yung iyak ng bata na para bang tinatago pero hindi makatago. So, lumalabas talaga. So, pinunta ng amo ko. So, doon pumasok na naman yung sabi ko, paano kaya Lord kung yung mga taong ito tapos sisihin nila tayo na sasabihin bakit hindi mo sinabi na ganun pala kahirap yung yung walang Diyos o hindi nakakilala kay Diyos pagdating ng panahon na ganun. So doon ako nag-iyak ako na hindi ko akalain na may puso akong ganyan na paano pala kung ang amo ko sasabihin sa akin bakit hindi mo man lang sinabi. So doon ako nag-start na nag-pray na ang bait-bait nila tapos yung pag-pray man lang na hindi magawa sa kanila. So, tapos doon ako nag-pray sa kanila. At minsan narinig ko yung amo ko na nakikinig sa, syempre may ng TV. So, through ganyan, ay makapagpakinig sila ng salita ng Diyos. So, Buddhist naman kasi sila. Pero minsan siguro may na, kasi natutulog sila ng alas 12. So, medyo naboboring sila. So, palipat-lipat na lang ng channel. So, minsan sila na makagit sa ganyan. So, salamat sa Diyos. At doon talaga pumasok sa damdamin ko na paano pala kung sisingilin ka. So, bakit hindi mo man lang sinabi o hindi man lang kami pinapray. So, doon pumasok yung yung damdamin ko doon sa pag-iyak ng bata doon lang sa hamster. So, ngayon nag-umpisa akong manalangin para sa mga amo. So, yan lang. Balik ko sa text. Being a family. Ang hirap Tagalog mo. English na lang. English na lang. Good sa mo. Pagyaman ako nga iti, I just also thank God kasi He's our everything. In spite of our unfaithfulness to Him, pinapakita niya talaga yung kabutihan niya sa amin. I think it's last Friday, Friday. Last Wednesday, yung tito ko pinunta sa hospital kasi nagkaano daw siya ng blood. Nakita ko yung post ni Marvelous, yung pinsan namin, bakit nasa hospital sila, tinanong ko siya, at least gusto daw yung father niya na masalinan ulit ng dugo. Tapos, I was thinking that they already discharged, but it's just only yesterday, I asked her again, and then she sent me a picture na pauwi pa lang sila. And then, last Friday, yung sister-in-law ko ulit pinunta sa hospital, and then my sister called me that it's very hard na being a single, looking at your sisters or looking at your family, they are really in need. And then my brother called her na may ganito ba kayo, may cash ba dyan? Sabi ni yung sister ko, wala kasi nga yung sahod namin delayed yung March, yung pang-emergency na pinadala ng kapatid ko sa New Zealand. Hinugot ko lahat yung 82, sabi ko. And then, sabi ko, parang I was so guilty about that kasi wala silang pang-emergency na ganun. And then, my sister-in-law was also posted that they need to monitor her and then even the baby because she is because and then the baby is a little bit parang yung medyo may kaano ng baby na tapos pero sabi nila kailangan yung baby rest. Pinapalo up ko naman yung ating kapatid, and then yung sister-in-law ko sabi naman she's okay. So I prayed also that God will intervene and then and I'm so thankful na this morning sabi niya na they are okay but they need total bed rest. So all glory be to God. Absent Ayan, so ako din nagpapasalamat sa Panginoon kasi his past few weeks wala ako. But I thank God na ilan pa rin siya na laging nagagay sa akin. And isang pagpasalamatan ko kahapon nakapagbayad yung kapatid ko ng loan ko. I thanks God kasi pinag-pray ko na Lord, yung loan ko na
250 as a pinipray ko bago ako nag-loan. Tapos nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung harvest namin naging okay. So may pinangbayan kami sa loan ko. And kahit ang daming problema, kahit ang daming utang ng kapatid ko na lalaki, still na siya pa rin ang nagpo-provide ng mga pangangailangan namin. And yung weekly na pinang-dialysis ng daddy ko, siya ang nagpo-provide. And isa pa na pinagpapasalamatan ko kasi yung anak ko, nag-chat yung kapatid ko last week na ayaw na daw pumasok. Chat ko, ayaw niya pumasok sa school. So, pinagpa-pray ko na kung ano ang kagustuhan niya. Sana magbago yung isip niya, pero 1 week pa rin hindi. Ayaw niya talagang pumasok. So, pinagpa-pray ko na. Kasi last week na nila may psychological na pumunta sa school. Tapos may daw siya, may depression siya. Bato-bato pa niya. Nagpapalin namin. Kasabay. Sabi ng kapatid ko, nasaan na yung prayer mo kasi sa ilo mabas. Ang bata-bata pa niya. May depression siya. Baka lagi siyang tanong sa email. Sa school para wala lang sa kanya. Kaya yung pinag-prepare kami. Kaya sabi ko, kung ayaw niya pang pumasok, hayaan niya na lang muna. Sa bagay, lalaki mag-isuna ko na muna ito ang trabaho. Useful lang dyan lang, di naman patuloy. Una ka. Hindi naman siya spoiled. Pero ganun pa rin siya. Na, yung nga yung siguro yung wala siyang mama, wala siyang dati sa tabi. Nakikibad na lang siya sa asawa ng kapatid ko. Kaya yun siguro yung ng depression niya. Lagi ko siyang sinadya ng lagi niyang tinatanong kailan ka uwi, mami. Tapos sabi ko, pag natakot na yung bahay natin, lagi na ng bahay natin na ng papi, sabi niya. At pinag-prepare ko na maintindihan mo rin yung future. Kaya wala akong ibang pinakapitan kundi si Lord. Kaya salamat din. Ang meron kami na may Lord na pinakapitan. Tapos lagi siya, sabi ko, salamat at yung kapatid ko sa Tino. Kasi yung mga bata sa amin, lagi na lang silang nag-iinom bata pa lang, nag-iinom. Sabi ko, Lord, ikaw ang magbantay sa kanya. Na hindi siya maano sa mga inom-inom. Kaya yun ang pinag-pray ko. To God be the glory.